Ipaambit na ako ang grasya sa Dios bahin sa duha ko 4 ka dibisyon, 24 na dibisyon. Ang pulong sa kinabuhi karon gikan sa usa Kronika 2:3 bersikulo 1 hangtod 5. Unang Kronika 23, 1 hangtod 5. Basahon ko. Sa tigulang na si David, gihimo niyang hari sa Israel si Solomon. Gipigom niya ang tanang pangulo sa Israel, ang mga pari ug mga Levita. Giihap ang mga Levita gikan sa 30 anyos pataas ug ang ilang gidaghanon 38,000 kalalaki. Sa maong gidaghanon, 24,000 ang nagdumala sa balay sa Ginoo. 6,000 ang mga opisyal ug maghuhukom, 4,000 ang mga gwardiya sa pultahan ug 4,000 ang nagdayeg sa Ginoo pinaagi sa mga instrumento ni David. Kini ang pulong sa Dios. Amen. Tama. Kaya 24 na dibisyon, di ba? Narito na tayo at pag-aralan natin ang tungkol sa 24 na dibisyong ito. Siyempre, hindi natin matututunan ang lahat ng mga talaangkanang ito. Lahat ng mga ito, alam mo na, mga pamilyang kabilang sa bawat dibisyon, di ba? Madali mong mahanap ang impormasyong iyan mula sa seryeng History of the Redemption, ika-6 na aklat, at mula rin sa Biblia. Tama ba? Kaya matututunan natin kung anong itinuturo nito sa atin. Tama ba? Kaya, ang History of Redemption series ay kumakatawan sa 24 na dibisyon bilang isang komprehensibo at kompletong sistema para sa paglilingkod sa templo. Isang komprehensibo at kompletong sistema? Sa tingin ko, sa bersyong Ingles ng ikaunom na aklat ng seryeng Historia of Redemption, malamang na isinalin ito bilang isang komprehensibo. Pero kapag tiningnan ko ito sa bersyong Koreano, ang komprehensibo ay hindi sapat ang laki para yakapin ang lahat na kahulugan ng salitang Koreano na ito. Kaya hinati ko sa dalawa na komprehensibo at kompletong sistema, di ba? Isang komprehensibo at kompletong sistema para sa paglilingkod sa templo. Kaya naman, pag-aaralan natin ang tungkol sa estruktura at sistema kung paano dapat patakbuhon ang simbahan, hindi ba? Paano dapat gumana ang simbahan? Ang estruktura at ang sistema kung paano dapat gumana ang simbahan. Sa madaling salita, matututunan natin ang takbo ng isip ng may-ari. Tama ba? Pag-isip ng employer, di ba? Employer, di ba? Employer, pag-isip ng amo, di ba? Hindi gaanong mahalaga kung paano natin matatanggap ang biyaya mula sa Diyos na mudadalo sa serbisyo o dumadalo, pumupunta sa simbahan, ngunit iniisip at natututo tayo kung paano natin ihanda ang simbahan. Tama ba? Unsaon pag-andam sa palibot og serbisyo aron ang mga tao makaduol ug makadagaw sa grasya. Siyempre, ang pagdagaw sa grasya buhat sa Dios. Busa, wala tay mahimo niyana. Pero isip leader, tag-iya o amo, mahimo natong hunahunaon unsay anggay iandam para sa kongregasyon aron sila maandam sa saktong higayon, palibot o sistema sa pagdagaw sa grasya sa Dios. Aba, kung tutuusin, 24 na dibisyon, di ba? Kumpleto at komprehensibo ang sistemang ito, di ba? Kaya malaking numero 1, naku, sobra na tayo, di ba? Ito ay komprehensibo dahil kasama rito ang lahat ng kinakailangang ministeryo. Tama ba? Apil ang tanan gikinahanglang ministeryo. Ang kasulatan karon, 1 Kronika 23, versikulo 3 nga adto sa 5, nang ingon, ang mga Levita di ihap gikan sa 30 anyos pataas ug ang ilang ihap sa senso sa mga lalaki maoy 38,000 husto. Ug niini 24,000 ang magdumala sa buluhaton sa balay sa Ginoo. Kaya kilala sila bilang mga Levita. Ang 38,000 ay bilang ng mga Levita. Pero sa kanila, 24,000 ang tinatawag na mga Levita at sila ang manggagawa sa templo. Tama ba? Yaong mga naglilingkod sa templo, tumutulong sa pari. Kaya ang mga Levita bilang manggagawa sa templo, tama ba? 24,000. Mga manggagawa sa templo, sa termino ngayon, masasabi nating presider o kinatawan ng panalangin, tama ba? Sa ngalan sa mga opisyal, sama sa mga elder o deacon, di ba? Unya,
6,000 ang mga opisyal og hukom matod sa Biblia. Kini silang mga opisyal og hukom mao ang mga pari, di ba? Kaya 6,000 ang mga pari. Sa karon, matawag nato sila nga mga pastor o ibanghelista. Unya, 4,000 ang mga gwardya. Sumala sa kasulatan, sa trabaho sa gwardya, mao ang pagpangolekta og mga halad og sakripisyo. Mao nga, sa termino karon, sila ang ingatyaman, usher o welcomer, di ba? Kaya sa isang tungkulin sa opisina, masasabi nating mga elder dress nila iyon o mga deacon at deaconess, tama ba? Ug sa katapusan, 4,000 ang nagdayag sa Ginoo gamit ang mga instrumento nga ilang gihimo. Sila ang mga mag-awit o miyembro sa koro sa termino karon. Sila ang pangkat nga mga pumupuri, di ba? Ang koro at pangkat ng papuri. Kaya, kung tingtingnan mo ang kasulatang ito, apat na magkakaibang ministeryo nga giandam ni Haring David para sa ikaduha ko kuwatro nga divisyon. Sila ang sentro sa serbisyo, di ba? Ang tagapangangkulo ang kumakatawan sa panalangin at ang pastor at pagkatapos ay ang mga ingat-yaman at mga tagapag-usher at ang koro at pangkat ng pagpupuri. Meron naman talaga tayong lahat nito kahit sa Bible study na ito tuwing Miyerkules, hindi ba? Mao kini ang esensya ug ang mga gikinahanglang ministeryo. Ang kauhag-upat ka dibisyon naglangkob sa tanang ministeryong kini. Kaya naman, komprehensibo ito, di ba? Gamit ang 24 na dibisyong ito, ang istruktura ng 24 na dibisyon na kaya nating pamahalaan, kaya nating patakbuhin ang sistema. At ang simbahan, ang maglingkod sa Diyos at manalangin. Purihin ang Diyos. Pangalawa, kumpleto na. Kumpleto ito dahil dinisenyo ito ng Diyos. Tama ba? Dahil ito ay dinsenyo ng Diyos. Kung kompleto, buat ipasabot perpekto. Kini angay, wala kini kulang. Kumpleto na ito. Bakit? Dahil ito ay disenyo ng Diyos. Isa Kronika 28, talata 12 hanggang 13. Unang Kronika 28, versikulo 12 hanggang 13. Ang plano sa tanan nga anaa sa iyang hunahuna para sa mga sawang sa balay sa kautusan, para sa tanan mga lawak sa palibot, sa mga tipiganan sa balay sa Dios, ug sa mga tipiganan sa mga butang na gipahinungod, apil ang mga pundok sa mga pari ug mga libita, para sa tanan buluhaton sa pag-alagad ug sa tanan kagamitan sa balay sa kautusan. Kini nga kasulatan naghisgot bahin sa hari ug sa iyang pag-alagad. Ipinaalam at sinabi ni David kay Haring Solomon ang tungkol sa blueprint ng templo. Tama ba? Dapat ikaw ang nagtayo nitong bahay na ito. Dapat ikaw ang nagtayo nitong kwarto. Dapat ay mayon kayong mga silid na ito at mga bahagi sa templo kapag kayo ay nagtayo. Tama ba? Sa talata na pulog tulo, dili lang ang disenyo sa mga estruktura, kundi gipahibalo usab ni Haring David si Solomon mahitungod sa sistema sa mga pari og libita. Ang kauhan og upat ka dibisyon, dili ba husto? Ang istruktura ng 24 na dibisyon, ipinaalam din ni Haring David kay Haring Solomon, di ba? Busa, kahawg upat ka dibisyon uban ang blueprint sa templo, di ba? Gidisenyo kini ni Haring David o gihatag kang Solomon aron sundon og magtukod og bag-ong gingharian. Ayon nga, di ba? Gayon pa man, kung titingnan natin ang 2 Kronika 29, talata 25, 2 Kronika 29, ito ay noon panahon na si Hezekias ay isang hari, tama ba? Sa panahon sa Reformasyon, gusto ni Hezekias nga ibalik ang sistema ni Haring Solomon, di ba? Ingon ini ang giingon sa Biblia, sumala sa ikaduhang Kronika 2:9, 2:5, gibutang niya ang mga Levita sa balay sa Ginoong Dios, uban ang mga simbolo, og ang mga alpa, og ang mga lira, sumala sa sugo ni David. At sa Dios, ang Dios, tama ba? Ang haring tagakita at ang Natan, ang propeta. Sapagkat ang utos ay mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta, di ba? Kaya sinasabi sa ikalawang Kronika 20, versikulo 25, 24 na dibisyon ang sistema kung paano ito gumagana. Sistemang 24 na dibisyon na ginamit ni Haring Solomon o ibinigay ni Haring David kay Haring Solomon. Tama ba? Ito ay
binuo ng manghuhula. Tama ba? Upat ka na tagakita o tagakita at ang propeta. Tama ba? Nathan ang pangalan ng propeta, di ba? At ang haring manghuhula ay ang Diyos. Tama ba? Kaya mga tagakita at ang propeta, naaron sila ng magkasama upang isulat ito. Gayunpaman, ang huling bahagi aniya para sa utos ay mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta. Tama ba? Kaya anong ibig sabuon nito? Ibig sabuhon ang 24 na dibisyon, ang ideya ng 24 na dibisyon, ang istruktura ng 24 na dibisyon, ang sistema ng 24 na dibisyon ay hindi pinasimulan o hindi nilika ni Haring David, tao, Haring David, tama ba? Apan, gibuhat gayod kini mismo sa Dios o gitogyan kini ngadto kang Haring David aron ihatag usab kini sa iyang anak nga si Haring Salomon. Husto ba? Kaya hindi lang ang istruktura, ibig kong sabihin, napag-usapan na natin ito noong nakaraang linggo, hindi lang ang istruktura o ang blueprint ng templo na ibinigay kay Haring David para ibigay kay Haring Solomon. Pero sinasabi rin ng Biblia, ang sistema ng 24 na dibisyong ito, tama ba? Paano dapat gumana ang simbahan? Anong uri ng mga ministeryo ang dapat na naroon, di ba? Ang lahat ng ito ay binubuo at nilikha ng Diyos mismo at ibinigay kay Haring David para maihatid ito kay Haring Salomon, di ba? Kaya kahit na sinasabi natin ang 24 na pangkat ni David, tama ba? Ang 24 na pangkat ay binubuo ni Haring David. Gayunpaman, sino ang orihinal, sino ang lumika, at nagbigay ng ideyang ito kay Haring David? Ang Diyos mismo ang siyang nagpapatunay. Dahil nilika ito ng Diyos, tama ba? Sa makatuwid, ang istrukturang ito ay perpekto, wastong, kumpleto, at walang kulang dahil hindi ito nilikha ng tao. Kung alinman sa mga ito ay hindi kinakailangan, hindi sana isinama ng Diyos ang mga ito sa kanyang plano. Sa makatuwid, ang 24 na dibisyong ito, masasabi nating ito ay isang kumpleto at perpektong plano. Pangalawa, kumpleto na. Bakit? Kumpleto na ito. Bakit? Hindi ito nakatuon sa mga tao. Hindi ito nakatuon sa mga tao. Busa, basahon ako ang kasulatan. Ikaduhang Kronika 23, versikulo 8. Gibuhat sa mga Levita o sa tibuok Juda ang tanang gisugo ni Jehoiada nga pare. Gikuha sa matag ang ilang mga tao nga papasok sa araw ng Sabat kasama ng mga lalabas sa araw ng Sabat. Para kay Jehoiada, hindi pinaalis ng saserdote ang alinman sa mga pangkat. Tama ba? Kaya, ayon sa estruktura ng paghahati sa araw ng Sabat, tama ba? Kadibisyon o kupunan, ingon nimo. Magsugod og serbisyo ang kakupunan. Tumigil na sa pagsiserve ang dating PIM, di ba? Nagpapalipat-lipat sila ng kanilang shift sa araw ng Sabat ayon sa dibisyon, tama ba? Sama sa akong giingon, kining kauhag upat ka dibisyon, kahimpit nga sistema nga gihimo sa Dios, di ba? Sigurado ko nga kini alang sa pagpadagan sa simbahan ug sa templo. Kini aron magamit kini sa husto. Ang pinakamahusay na paglilingkod, ang pinakamahusay na mga handog sa Dios. Kaya ano ang iyong pagkakaintindi sa perpektong serbisyo? Pagkatapos, ano ang iyong pagkakaintindi sa perpektong serbisyo? Sa aking kaso, kung gagawin ko, lugar gid mo maglasaging umorder ng serbisyo para sa perpektong serbisyo, iisipon ko muna ang isang taong magaling dito. Halimbawa, isang presider, pipiliin ko yung magaling magpanatili ng atensyon at atmosfera. Para sa worship team, pipiliin ko yung magaling kumanta at mapalapit sa Diyos, di ba? Para sa mga ngaral, iisipin ko kung sino ang magaling mangaral at yakapin ng iba at ihatid ang mga mensahe at lahat na, di ba? Kaya, pagdating sa perpektong serbisyo, no? Ambot lang nimo. Pero sa akong bahin, pilion gid nako ang mga tao nga hanas kaayo ni ana, di ba?
Pilion gid nako ang mga tao nga hanas kaayo din eh. Iyon siguro ang paraan ko para makabuo ng perpektong serbisyo, di ba? Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ginawa ang Diyos ang 24 na paghahati ay para sa lahat. Maaring magpalitan ang mga pamilya sa pagsasagawa ng mga tungkulin sa templo ng pantay, patas at pantay-pantay. Ang ika-24, ang sistemang dibisyon o sistema ng klase ay isang makatwirang paraan upang matiyak na walang superioridad o kababaan sa pagkakasunod-sunod. Dahil ang pagkakasunod-sunod ay natutukoy sa pamamagitan ng bunutan at hindi ito kumikiling sa kahit sinong pamilya. Tama ba? Hunahuna ra, kung naiduha 4 ka dibisyon, siguradong na mga maayo gid ana, di ba? Siguro may team na sadyang simple lang, di ba? Aano naman magiging pare-pareho ang lahat, di ba? Kung titingnan natin ang mga simbahan sa paligid natin, alam na natin, di ba? May ilan na mahusay sa pangangaral. Meron, lahat sila ay magagaling mangaral. Siyempre, siyempre, di ba? Maayo silang tanan, mo serbisyo ug magampo, di ba? Hanas gid sila sa tanang butang. Pero kunay kauhag upat ka dibisyon, di ba? Ang mga grip nga atong masabtan, ang uban maayo jud ani. Samtang ang uban hanas lang, di ba? Gayunpaman, ang dahilan kung bakit lumikha ang Diyos ng 24 na dibisyon, tama ba, ayon sa kasaysayan ng ika-6 na aklat, ay hindi para magtuson sa mga mabubuting bagay na iyon, tama ba? Huwag mag-focus sa mga taong magaling dito. Bisan maayo ang pagserbisyo, matod sa Ginoo, kasemana lang ang termino. Humaniya na, puli-puli na aron ang tanang pamilya makaserbisyo og patas sa ilang gitagal na oras. Para maging kumpleto at perpekto ang serbisyo, mas madalas nating pipiliin ang mga magagaling dito, hindi ba? Gayunpaman, ang ideya ng Diyos ng pagiging ganap ay para sa bawat koponan na makatanggap ng pantay at patas na pagkakataong maglingkod. Kung magsalita ako ng masakit, ang pagpapanatili ng pagiging patas ng pagkakataon ay mabuti lamang sa moral na pananaw, hindi ba? Pero sa praktikal na pananaw, hindi ito episyente, hindi ba? Ito ay hindi episyente. Ibig kong sabihin, halimbawa, kung may laro ng atleta, mas mainam na bigyan ng pagkakataon ang mahusay tumakbo, hindi ba? Saka pinagsasaluhan lang natin lahat ng oportunidad, di ba? Kaya sa parehong paraan, kung may ilang mga tao na magaling dito, sa mata ng tao, sa pananaw ng tao, mas gusto natin. Ito ay mas praktikal at marahil ay mas kapakipakinabang at mas kumikita. Ang mas madalas na gamiton ang magaling dito at bigyan siyang mas maraming pagkakataon. Pero sabing Diyos, hindi. Ang perpekto at ganap na hinahanap ko ay ang mabigyan ng pantay at patas na pagkakataon ang bawat tribo, bawat pamilya. Nang mabasa ko ang bahaging ito ng libro, napaisip ako kung bakit. Bakit ang Diyos gumagamit ng ganitong hindi episyenteng sistema at istruktura? Bakit patuloy na iginigiit ng Diyos ang hindi mahusay na istrukturang ito? Kung talagang gusto nilang maging banal at maayos ang pagsambang ito at lahat ng mga handog na ito at maging pinakamahusay, pinakamataas sa lahat ng oras, dapat na gumamit na lang siya ng ilan sa mga magagaling dito. Tama ba? Tapos naisip ko na, iyon ay dahil ayaw ng Diyos na magtuon tayo ng pansin sa mga partikular na tao. Apan, gusto sa Dios nga mututok kita kaniya nga naglihok luyo sa tanang tao og sa kawahag upat ka dibisyon. Dili gusto sa Dios nga mabalaka kita sa kagrupo nga maayo lang mukanta o muwali o kinsay maayong moalagad. Gusto sa Dios nga mututok kita kaniya
nga nagpaluyo og nagkontrolar nining tibuok sistema, di ba? At kung sino ang nakikipagtulungan sa lahat ng tao. O pagkahuman niya na, giingan kita sa kasaysayan sa Genesis nga kining sistema sa kawahag o pabata ka dibisyon gipadayon sa maayong pagi ni Haring Solomon, dili ba? Sukad pa kaniadto, sukad sa estruktura, siguradong naatiman gayod kini og maayo, dili ba dayay? Apan samtang ang pagtuo sa mga tao nagsugod sa pagkaluya, wala nila kini mapadayon gayod sa husto. Hindi nila ito naingatan ng maayos. Hindi sila nagtitiwala sa Diyos, di ba? Hindi sila nakatuon sa Diyos. Hindi sila nagtiwala sa Diyos, bagkus ay nagtitiwala sila sa kakayahan ng mga tao, hindi ba? Kung gayon, pagdating sa panahong na reformasyon, ano ang mangyari? Pinipigilan na naman nila, di ba? Umigil na sila sa pagtitiwala sa kakayahan ng mga tao, bagkus ay nagsisimula na silang magtiwala sa Diyos mismo. Ang 24 magkakahati ay para ipakita, para kumatawan sa Diyos mismo bilang ang kumukontrol sa lahat ng kaniyang paglilingkod. Tama ba? Hindi ito nakadepende. Hindi ito nakadepende sa tao. Siyempre, malaki ang naitutulong ng kakayahan ng tao, di ba? Apan, gusto sa Diyos na itutok nato ang atong pagtagad kaniya. Ako ang labing halangdon na Diyos. Ako ang makagagahom sa tanan. Ako ang kumukontrol sa serbisyo mo. Gusto ka bang makadawat o grasya nining serbisyo? Tutop lang ka nako. Pag-ampo ka nako. Tama. Ang Diyos ang magbibigay, ang Diyos ang magbubuhos ng kaya pagpapala at biyaya. Nagtuo ko nga, maoy istruktura nga gitudlo sa Diyos pinaagi nining 24 ka dibisyon. Palihog tan-awa ang Ezra 1, bersikulo na 10 ug 8. Nag-ingon kini, gitudlo nila ang mga saserdote sa ilang pundok ug ang mga Libita sa ilang hanay sa pag-alagad sa Dios sa Jerusalem sumala sa basahon ni Moises. Mao nga si Ezra ang panahon sa espiritual hunong reformasyon sa pagtuo. Pinaagi nining reforma sa pagtuo, tuyo nilang ibalik kining kauhag og 4 ka dibisyon. Gusto nilang panatilihin ang 24 na dibisyong ito. At sa paggawa nito, ano ang ginagawa nila? Nagtitiwala sila sa Diyos. Sila ay umaasa sa Diyos. Ang Diyos mismo lamang ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. Sa panahon ngayon, dapat nating makita, kay Jesus lamang tayo dapat magtiwala. Ama namin, Diyos lamang. Ang Espiritu Santo lamang. At huwag kang tumingin sa mga tao. Naranasan ko na rin ang katulad nito sa buhay ko noong ako'y naglilingkod bilang isang worship leader. Sa simulang aking ministeryo nga pagsamba, naisip ko na kailangan kong paghandaan ng mabuti ang lahat. Siyempre, kailangan kong paghandaan ng mabuti ang lahat. Gayunpaman, kahit na inihanda ako ng mabuti ang lahat, minsan pakiramdam ko ay masyadong toyo ako, walang gumagana. Pagkatapos, sa kabilang banda, dukamang panahon na pakiramdam ko ay hindi ako sapat na nakapaghanda. Gayunpaman, talagang sumabog ang kapaligiran at lahat ay lubos na nakatutok at nakatanggap ng biyaya. Kalaunan, napagtanto ko na hindi ako ang nangunguna sa pagsamba. Ang Diyos mismo ang siyang nagpapatunay. Ako ay isa lamang niyang sisidlan at instrumento. Lalo na nung nasa Pyongyang Gil Church ako, may isang pagkakataon, ang praise team ni Sharon ay talagang nanalangin, naghanda ng mabuti para sa isang magandang gabi ng papuri at talagang ibinuhos namin ang lahat ng aming makakaya ng gabing iyon. Medyo nasihana rin naman tayo sa resulta, di ba? Tapos, bigla na lang, ipinatawag kaming lahat ng pastor na nagtatag. Kaya pumunta tayo sa HQ niya, di ba? At sinabi niya na sobra na raw ang napuno namin. Nabusog na tayo ng sobra, kaya hindi na nakakaramdam ng gutom ang mga tao. At dahil hindi na nakakaramdam ng gutom ang mga tao, hindi na sila nakikinig sa salitang Diyos. Gidayag ko ni Sharon samtang nanguna ko sa pagsimba o pagdayag sa Diyos. Sa simula, palaging ang panguyang.
Ang layuning lagi nating pinagsasaluhan ay ang ihanda ang daan para sa salita ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit umiiral ang worship team at iyan ang dahilan kung bakit pinupuri natin ang Diyos. Pero pagkatapos noon, alam mo na, pagkatapos ng gabi ng dakilang pagpupuri, sinabi sa amin ng founding pastor na sobra na palaan na puno ninyo, na ang mga tao ay ayaw na, hindi naggagutom sa salitang Diyos, ayaw nang tumanggap pa. Hindi naman masama na ginawa namin, naghanda kami at natapos namon ang magandang gabi ng papuri na ito. Pero sa pananaw ng salita ng Diyos, hindi ito mabuti dahil ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, di ba? Ang pagpapahayag kay Heso Kristo ang siyang layunin. Pero sobra-sobra pa rin ang ginawa namon nung panahong iyon. Bueno, ang punto ko ay ang pag-unawa sa Diyos sa kumpleto, wasto at perpektong paglilingkod ay kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos 100%. At kapag tayo'y umasa sa Kanya 100%. Iyan ang paglingkod na nais matanggap ng Diyos mula sa atin. Iyan ang pagsambang na nais matanggap ng Diyos mula sa aton. Hindi naman sa magaling akong worship leader, sundin mo ako, gagawin ko ang lahat, sabihin mo lang ang sinabi ko. Hindi iyan ang gusto ng Diyos. Inihahanda namin ang lahat sa pananampalataya at panalangin. Pero sa mismong araw pa, di ba? Sa panahong isinusuko naton ang lahat sa Kanya, ang Diyos ang siyang kumokontrol. Ang Diyos ang namamahala. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng Kanyang biyaya o pagpapala. Kaya kung titingnan mo, alam mo, maraming serbisyo sa simbahan ng Pyongyang Jail. Pero isa sa mga serbisyong halos perpektong nagpapanatili sa sistemang ito ay ang pulong na huwag manalangin, hindi ba? Huwag magdasal sa pulong. Huwag magdasal. Para sa mga hindi magdasal na meeting, may isang pagkakataon lang ang senior pastor, tama ba? At ang pinakabatang pastor ay may uron ding isang pagkakataon. At may isang pagkakataon din sa evangelist, hindi ba? Hindi iyon, hindi ko pinopromote. Yon. Hinahanglan natong himuon kining kauhan ug upat ka dibisyon nga mao ang patas nga oportunidad sa simbahan dinhi mismo. Istruktura sa simbahan dili ba? Sa ato pa, ang akong gisugyot aron mahatagan ang Dios og hingpit nga serbisyo, kinahanglan kitang musalig sa Dios og kauban ka gatos ka porsento. Kailangan nating umasa sa Kanya ng 100%. Naniniwala ako na iyan ang nais makita ng Diyos mula sa aton at dalangin at pagpapalain ko na ang simbahan ng tipan ng Panginoon ay maging isang simbahang nagtitiwala sa Diyos ug umaasa sa Kanya ng 100%. Amen? Amen. Ama, kaya pala ganoon ang pagpapakilala, di ba? At kung tatalakayan natin ng kaunti ang 24 na pangkat ng mga Libita, tama ba? Apat ang grupo, di ba? Mga Libita at mga pare at mga bantay pinto at mga awit, tama ba? Kaya sandali lang. Tingnan natin ang 24 na pangkat na ito ng mga Levita. At ang ibig sabihin ng mga Levita rito ay ang mga manggagawa sa templo. Tama ba? Hindi ang tribo ni Levi o ang mga anak ni Levi, kundi ang mga Levita rito ay nangangahulugang ang manggagawa sa templo. Yaong mga disenyo o yaong mga itinalagang maglingkod sa templo. Busa, sa pagsugod, atong hisgutan ang gigikanan sa mga Levita. Gayan alam mo, si Levi ay ang ikatlong anak ni Jacob. Ipinanganak kay Leah, di ba? Genesis 19, talata 34. Genesis 29, talata 34. Ug nanamkon siya pag-usab og nanganak og lalaki. Miingon siya, karon mas mapaduol na ang akong bana kanako kay nakahatag ko kaniyag tulo ka anak. Mao nga gitawag siyag Levi nga nagpasabot og panaghiusa, di ba? Ang pagiging nagkakaisa, ang pagiging mapayapa. Ang ganda naman ng pangalan nun. Ang pagkahiusa nato kang Jesu Kristo ug ang pagkahiusa sa atong Dios nga Amahan at ang pakikipagkasundo sa ating Dios. Iyan ang kahangahangan pangalan. Pero ano ang nangyari? Pinatay niya at ni Simeon na kayang kapatid ang mga taong Shechem. Hindi ba? Pinatay niya at ni Simeon ang mga tao sa Shechem. Genesis 49, versikulo 5 to 7. Genesis 49, 5 hangtod 7.
magsuon si Simeon o Levi. Ang kanilang mga kaluluwa ay mga kasangkapan ng karahasan. Ayaw pasudla ang akong kalag sa ilang pundok. Ayaw iapil ang akong dungog sa ilang tapok. Kaysa ilang kasuko, mipatay silag tao. O sa ilang gusto, gipikasan nilag baka. Tunglohon ang ilang kasuko, kay mabangis kini. At sila'y magagalit sapagkat ito'y malupit. Pangangalatin ko sila sa Jacob at pangangalatin ko sila sa Israel. Kaya, kailan iyon? At totong ang iyang igsuon, buot na ko'y pasabot, ang iyang igsuon nga si Dina, gipanamastamasan ni Shechem, katao nga ging ananog Shechem, dili ba? Og ang iyang ngalan kay Shechem, og siya gikan sa mga tao sa Shechem, dili ba? Og gining si Dina, siya gayod gilugos ni Shechem. At kasama ang kanyang kapatid na si Simeon, pinatay ni Levi ang lahat ng mamatao ng Shechem. Tama ba? Una, ipinangako niya iyon kay Shechem dahil kayo ay mga hintil, hindi ba? Kaya kung willing kang magpatuli, di ba? Kung gayon ay papayagan ka naming ikasal sa aming kapatid na si Dina. Hindi ba? Sinabi ko bang ape? Oo, Ate Dina, di ba? At pagkatapos, sa ikatulong araw, nang wala ng iba pang sakit, pumunta roon ang mga Simeon at Levi kasama ang mga kaluluwa at pinatay silang lahat. Tama ba? Pinatay silang lahat. At dahil diyan, makikita natin sa talata 7 ng Genesis 49 na sila ay isinumpa. Tama ba? Isinumpa sila dahil pinapatay nila ang mga tao. Hindi ba? Ngunit dahil din sa ginamit nila ang banal, seremonya ng pagtutuli bilang paraan upang magdulot ng karahasan at paghihigante. Kaya sila ay isinumpa. At ano ang laman ng sumpa? Sila ay magkakala. Sila ay mangangalat sa gitna ng mga taong Israel. Akalap-kalak, iyan ang sumpa na natanggap ni Lili. At pagkatapos, mamaya, ano na ang manyange? Ang binagong inayay sa Diyos. Ang mga Levita, inialay nila sa Diyos. Ito ay noong sinamba ang mga tao ng Israel ang gininto ang guya. 8 beses na umakyat si Moises sa tuktok ng bundok Sinai. At isa sa mga pagkakataong natanggap ni Moises ang 2 tapyas na bato na may 10 utos na isinulat ng daliri ng Diyos. At bumaba siya dala ang 2 tapyas na batong ito. At ano nangyayari? Ang mga tao ng Israel sa paanan ng bundok, sila ang nag-ukit ng gininto ang guya, tama ba? At sinasamba nila ang idolo na ito, hindi ba? At para maging mahaba ang kwento, di ba? Binasag niya itong 2 bato na tableta, di ba? At saka siya bumaba at sumigaw, di ba? Kung sino man ang para sa Panginoon, lumapit sa akin, hindi ba? Sino mang para sa Panginoon, lumapit sa akin, at lumabas ang mga Levita, at ginaa ang iniutos sa kanilang Diyos. At pagkatapos ay naging isang malaking dedikasyon at isang pagkakataon na magamit bilang mga manggagawa sa templo. Sa Exodo 3:2, 2:5-9, pipila ka bersikulo sa screen. Basahon ako ang tanan. Nag-ingon ng Exodo 3:2, bersikulo 2:5-9, karon pagkakita ni Moises nga ang katauhan wala nay kontrol, kay gipasagdan sila ni Aaron nga mahimong talamayon sa ilang mga kaaway. Unya mitindog si Moises sa pultahan sa kampo ug miingon, "Kinsay dapig sa balaod, duol ka nako." At lahat ng mga anak ni Levi ay nagtipon sa kanya. Miingon siya, "Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Itaod ang inyong mga espada, lakaw kamo sa tibuok kampo, ug pamatay ang inyong mga igsoon, higala ug silingan. Gituman kini sa mga anak ni Levi, ug 2,000 ka tawo ang nangamatay ni adtong adlaw." Pagkatapos ay sinabi ni Moises, "Italaga ninyo ang inyong sarili ngayon sa Panginoon, sapagkat ang bawat tao ay naging laban sa kanyang anak at laban sa kanyang kapatid, upang mabigyan niya kayo ng pagpapala ngayon." Kaya sa pamamagitan ng pangyayaring ito, pinatay ng mga Levita ang sarili nilang kapatid, mga kamag-anak at mga tao, mga kaibigan, mga 3,000. Ngulit sa huli, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na ang iyong mga ginawa ay naging isang malaking pag-aalay sa akin. Kaya tandaan, si Levi ay ang ikatlong anak ni Jacob.
Isinumpa siya dahil ginamit niya ang banal na seremonya, ang pagtutuli, upang maghiganti. Isinumpa siya. Ngayon, sa pamamagitan ng pagkakataong ito, siya ay pinagpala. Siya ay pinagpala. Ngayon ay pinagpala siya dahil inaalay niya ang kayang sarili sa Panginoon. At kung titingnan mo ang mga bilang, Kabanata 3, versikulo 6 hanggang 9, Numeros Kapitulo 3, versikulo 6 hangtod 9. Ingon ni ini, ipaduol ang tribo ni Levi sa atubangan ni Aaron nga saserdote, Aaron mo alagad kanya. Tumanon nila ang mga buluhaton alang kanya ug sa tibuok katilingban sa atubangan sa tabernakulo. Sila rin ang bahala sa lahat ng kagamitan ng tulda ng pagpupulong at sa mga tungkulin ng mga anak ni Israel sa paglingkod sa tabernakulo. Kaya't ibibigay mo ang mga Libita kay Aaron at sa kanyang mga anak. Sila ay ganap na ibinigay sa kanya mula sa mga anak ni Israel. Busa, sa katapusan, ang mga Levita gitugyan ngadto kang Aaron nga saserdote, di ba? O gitugutan silang mutabang sa pare sa pagbuhat sa ilang buluhaton o sa pag-alagad sulod sa templo. Iyon ay dahil sa buong dedikasyon na ginawa nila, hindi ba? Gayon pa man, ang huling bagay na gusto kong pag-usapan tungkol sa mga Levita ay ito. Ibinalik ng mga Levita ang kanilang mana. Ibinalik ng mga Levita ang kanilang mana. Josue 13, versikulo 33. Josue 13, versikulo 33, tama ba? Ano ang ibig sabihin ng mana? Nang makapasok sila sa lupain ng Kanaan, lahat ng tribo ng Israel, lahat ng tao ng Israel ay nakatanggap ng mana, tama ba? Ano ang ibig sabot ng mga? Lupa na inilaan sa kanila, hindi ba? Lupa na ibinigay sa kanila. Binigyan sila og espesipikong lupain para sa tribo, hindi ba? Ngayon, Levita, tama ba? Isinumpa ang mga Levita na sila ay magkakalat sa gitna ng mga tao, sa gitna ng lipi ni Israel, tama ba? Ano ang ibig sabihin yan? Hindi nila ito magkakaroon. Lupang minana, hindi ba? Ang kanilang sumpa ay hindi nila mapapasailalim ang minanang lupang ito. Magkakalat sila. Maninirahan sila sa lupaing ibinigay sa ibang mga tribo. Iya ang sumpa na ibinigay sa mga Libita. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtatalagang ito, noong sila ay nagpanumbalik at noong sila ay naging mga manggagawa sa templo, tama ba? Sa wakas, natanggap na nila ang kanilang mana. Ano ang kanilang mana? Josue 13, versikulo 33. Ngulit sa lipi ni Levi, hindi binigyan ni Moises ng mana. Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang kanilang mana gaya ng ipinangako niya sa kanila. Kaya ano ang nangyari? Nabawi ba nila ang kanilang mana? Oo. Og dili, di ba? Sa espirituanong kabilin o sa panalangin. Oo. Miingon ang Diyos, Levi, huwag ka mag-alanga. Mamana mo ako, di ba? Ay ganda. Ibig kong sabihin, ano pa ba ang mas hihigit pa sa pagsasabing ako'y iyong lupatin, ako'y iyong kaharian, ako'y iyong mana, di ba? Gayunpaman, sa pisikal na aspeto, nakabawi ba sila? Hindi nila ginawa, di ba? Wala silang natanggap na anumang lupain sa mundo. Nagtuo ko nga ingon ana ang lihok sa Diyas. Ganoon gumagana ang Diyas. Mapasaylo sa Dios ang atong sala, di ba? Pero kinahanglan dawaton ang samputanan. Di pasaylo ang mga Levita o gihatagan nining dakong buluhaton sa pag-alagad sa templo. Gayon pa man, ang mga bunga ng nakaraang kasalanan na sila ay ikakalat sa lupain ng ibang mga tribo na mananatili ng eksakto. Hindi ba? Sila ay nagkalat. Gayon pa man, ito ay sumpa, ngunit binago ito ng Diyos sa isang paraan, ano? Nagkakalat ang sumpa mo, di ba? Simbolo ang sumpa na sasayo. Ngayon, wala na, di ba? Ang pagkalat mo ngayon ay sumisimbolo sa aking pagpapala na ako ang iyong mana, hindi ba? Walang hanggan, magpakailan man, ngayon ay ipapamana sa iyo. Naniniwala ako na ganoon gumagana ang Diyos, na ginawang pagpapala ng Diyos kahit ang sumpa. Tama ba? Gayunpaman, maaring may ilang mga kahihinatnan na maaaring kailanganin pa rin nating tiisin, hindi ba?
Kaya ganoon hinubog ang mga Levita bilang mga manggagawa sa templo. At sa wakas, ang mga tungkulin ng mga Levita. Mga tungkuling Levita. Kaya mga tungkulin na dapat gawin ng mga Levita, tama ba? Kinailangan dumaan ang mga Levita sa seremonya, dalawang uri ng seremonya, tama ba? Dalawang uring seremonya na dapat ihanda para sa paglilingkod sa templo. Tama, kaya paghahanda, may dalawa o seremonya. Una, ang paghinlo sa numero kapitulo 8, bersikulo 7. Mga bilang 8, bersikulo 7, matod pa. Mao kini ang buhaton nimo kanila para sa paghinlo. Iwisik kanila ang tubig na makaputli, mag-ahit sila sa tibuok lawas, labhan ang ilang nga biste, ug mamahimo silang limpyo. Kaya naniniwala ako, sigurado ako, na alam nato yang tanan. Itinuturo sa atin ng BIP na para makapaglingkod sa templo, kailangan muna tayong linisin. Tama ba? Kailangan muna tayong linisin. Naniniwala akong minsanan lang itong mangyari sa sugod sa ordinasyon, di ba? Inig pangutana na ako sa mga tao, mosalig ba mo sa Diyos? Maglilingkod ka ba sa Diyos? Tama ba? Sasabihin nating lahat, oo, amen, tama ba? Pero pang araw-araw din naman yan, di ba? Bago tayo maglingkod, bago tayo mamuno sa pagsamba, bago tayo gumawa ng kahit ano, nagdarasal muna tayo sa Diyos. Hindi ba? Ama, mahina ako, maurumi ako, di ba? Marupok ato, nanghihina ako. Busy ka ako sa mga makamundong bagay na ito. Kaya Ama, patawarin mo po ako at baguhin ang aking ayos sa pamamagitan ng iyong biyaya at pagpapala. Tama ba? Sa pamamagitan ng pananalangin nito, tayo ay malilinis. Tama ba? At maging handa sa paglilingkod sa Diyos, di ba? At ang pangalawang bagay ay ang magbigay sa Diyos ng handog na iwinagayway. Ang ibigay ang ating mga sarili, ibigay ang ating mga sarili sa Diyos bilang handog na iwinagayway. Mga bilang Kabanata 8, talata 11. Mga bilang 8, talata 11. Mga bilang 8, talata 11. Pagkatapos, ihaharap ni Aaron ang mga Levita sa harap ng Panginoon bilang handog na handog mula sa mga anak ni Israel upang sila'y maging karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon. Natatandaan mo ba kung paano dapat isagawa ang pag-aalay? Alok na paraan, sa tingin ko isang serbisyo, isang sermon, napaka-partikular ng founding pastor, di ba? Ang direksyon at lahat ng bagay tungkol sa daang ito na inialok. At kami ay natatandaan ko kasi ang laki ng nakuha kong puntos noong araw na iyon. At aniya, kailangan natin malinaw na maunawaan kung paano dapat isagawa ang pag-aalay na ito ng pagkawaway. Kung hindi, maliligaw natin ang pagkakaintindi sa handog na ito na iwinawagayway at sa kahulugan nito. Tama ba? Kaya sabi niya, hindi naman pala kaliwat kanan ng pag-aalay ng alon, di ba? Ang kaliwa at kanan ay parang, alam mo na, ang pagpili ng butil at paglipad palayo sa chef na ito, tama ba? Kapag ginawa mo ang mga bagay na ito, tama ba? Kaya hindi naman ganon, di ba? Ang kaliwat kanan ay hindi handog na pagkaway. Ang pag-alay ng alon ay sa harap at likod, tama ba? Harap at likod. Unsay pasabot ni ini? Ang paghalad kay paghatag sa Dios, di ba? Ug ang pagbalik kay paghatag sa Dios ug panalangin kanato. At ibinabalik sa atin ng Diyos bilang isang pagpapala. Iyan ang kahulugan. Ganito dapat isagawa ang handog na iwinagayway at ang kahulugan nito. Kaya sinasabi ng Biblia na ang mga Levita ay dapat ialay sa Diyos bilang handog na iwinawagayway. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga Levitang ito ay dapat ibigay sa Diyos. Ito ay nililinis at ito ay ibinigay na sa Diyos, inaalay sa Diyos. Ito ay sa Diyos. Tama, ang mga Levi ay sa Diyos. Ang mga Levita ay Diyos. Ang mga manggagawa sa templo ay sa Diyos. Ama, mag-aari o Diyos. Kaya ano na, Diyos ko, ibalik mo ito kanino? Sa pare? Diyos ko, ibalik mo sila kay Aaron. Kaya nga si Aaron ang pinaglilingkuran nila. Ama, mga bilang Kabanata 3, talata 9. Mga bilang Kabanata 3, talata 9. Sinasabi nito, ganito mo ibibigay ang mga Levita kay Aaron at sa kaniyang mga anak. Sila'y ganap na ibinigay sa kanya mula sa mga anak ni Israel, hindi ba? Dahil sila ay ganap na ibinigay sa Diyos, kaya ang Diyos ang may hawak ng lahat ng pahintulot. Tama ba? Ang Diyos ang may lahat ng karapapan.
Ibigay ang mga Levita sa sinumang nais niyang ibigay at nagpasya ang Diyos na ibalik kay Aaron, ibalik sa pari. Kaya ang mga Levi ay pag-aari ng paring si Aaron. Kaya't ang kanilang tungkulin ay tumulong kay Aaron, ang pari, at makipagtulungan kay Aaron, ang saserdote. Iyan ang mga tungkulin ng mga Levita, tama ba? At ang pangwakas ng pangwakas ay na ipinapakita nito sa atin, itinuturo nito sa atin na dapat din nating ialay ang ating mga sarili sa Diyos upang tayo ay maibalik kay Jesus. Tama ba? Ang aking walang hanggang mataas na saserdote. Kung tayo ang Levita, at kailangan tayong ibigay sa Diyos. Kailangan tayong ialay sa Diyos at tinitipon tayo ng Diyos. O, ikaw ang aking butil. Ikaw akong Levita. Ingon sa Biblia, kita'y harianong pagsasardote. Tayong lahat ay mga Levita. At ato ay ibinigay sa Diyos. At tinitipon tayong Diyos at ibinibigay kay Hesukristo, ang pari. Kaya naman, mula sa panahong iyon, kung maglingkod tayo kay Jesus, kung magtrabaho tayo para kay Jesus, iyon ang tamang sistema. Ganoon ginawa ng Diyos, di ba? Mula ngayon, ikaw, aking Levi, ay gagawa para kay Hesukristo. Magtrabaho ka para sa pari mo, di ba? Magtulungan, makipagtulungan sa Kanya. Makipagtulungan kay Hesukristo. Kaya naniniwala ako na ikaw at ang aking tungkulin bilang mga Levi ay ang gumawa para kay Jesus, makipagtulungan kay Jesus. Tama ba? Kamay-kamay, di ba? Kaya't dalangin ko na ang simbahan ng tipa ng Panginoon ay maging simbahan ng mga Levita na nakikipagtulungan kay Hesukristo, na gumagawang kasama ni Hesukristo. Amen? Amen. Ang huli sa huli ay mayroon silang dalawahang tungkulin. Ang mga Levita ay may dalawa tungkulin. Mga bilang 3, talata 7. Mga bilang 3, talata 7. At kayang gagampanan ang mga tungkulin para sa Kanya at para sa buong kapisanan sa harap ng tabernakulo ng kapisanan upang gawin ang paglilingkod sa tabernakulo, tama ba? Kaya ang mga Levita ay may duhang uri ng tungkulin. Ang isa ay para sa paglilingkod sa tuldan ng kapisanan, tama ba? Maglingkod para sa Diyos, tama ba? Maglingkod para sa pari, maglingkod para sa Diyos, tama ba? Kaya tungo sa Diyos, tama ba? Ibig kong sabihin, sa palagay ko, sa panahon na yon, masasabi nating ang pagpapanatili ng simbahan, pagpapanatili ng pagsamba, pagpapanatili ng lahat ng bagay ay isa sa mga tungkulin ng mga Levita. Gayunpaman, may pangalawang tungkulin. Ito ay para sa buong kapisanan sa harap ng tolda ng kapisanan. Kaya, sa termino ngayon, ang pangangalaga sa kongregasyon ng simbahan ay tungkulin din ng Levita. Ang Levita ay may dalawahang tungkulin. Ang isa ay ang pangalagaan ang templo ng Diyos, masasabi nating o ang istruktura, ang paglilingkod. Tama ba? Pero isa pa ay ang pag-alaga sa mga tao, di ba? Narinig mo na ang tungkol sa kanila, di ba? At tulungan sila sa kanilang mga pangangailangan. Mahal kong mga kapatid, bagamat tayo ang mga Levita, mga pare, mga bantay pinto at mga awit, tama ba? Buod pasabot, kung hunahunaon nato ang katungdanan ni Levi ug iaplikar kini kanato, mao kini ang atong buluhaton. Kinahanglan natong ampingan ang balay sa Dios ug ang pag-alagad kaniya. Aba, di ba? Pero hindi naman iyon ang lahat ng tungkol dito, hindi ba? Hindi iyon. Lahat ng bagay. Hinihiling din ng Diyos na pangalagaan natin ang ating kongregasyon, pati na rin ang mga laiko. Isip mga Levita sa Diyos, mga magbubuhat sa templo, alang kang Hesukristo o sa atong amahan, akong giampo nga ang tibuok kongregasyon nga ani akaron mapanalanginan gayod. Ug ang tanang mga problema nga inyong giatubang karon masulbad unta pinaagi sa balaan nga gahom ni Hesukristo. At pangalawa, sa mga sumasali sa amin online ngayon, dahil hindi kayo makakapunta sa anumang kadahilanan, dalangin ko na sana ay bumuti at mapabuti ng husto ang inyong sitwasyon at kalagayan. Para sa susunod na pagkakataon ay makapunta kayo ng personal sa simbahang ito at makadalo rito.
at samantalahin ang pagkakataong ito upang maglingkod para sa Diyos, maglingkod para kay Hesukristo at pangalagaan ang mga taon kaniyang simbahan. Dalangin ko na sana'y talagang mapatunayan ninyong lahat na tayo ang espiritual at tunay na mga libita sa harap ng Diyos, upang ang pagpapala ng Diyos at ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay mapasa inyong lahat at magpatuloy. Sumayo mula ngayon magpakailanman. Amen.